Praise God! Isa na naman pong pagpapala ng Diyos ang mapapakinggan po natin ngayon. Dalangin ko po na kayo pong lahat ay pagpalain ng Diyos to the max. Okay? Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay series po ito na galing po sa Antibay series. Ito po ay series number 3 ng Antibay. Marapatin po ninyo na buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Luke chapter 4, verse 1 to 13. Isa na naman pong pagpapala ng Diyos ang ating pong marireceive ngayong araw po na ito. Okay po? Samahan niyo po akong magbasa. I'm reading from NIV version. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. Then the devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." If you are the Son, tell this stone to become bread. And Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone." And the devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, "I will give you all their authority and splendor. It has been given to me, and I can give it to anyone I want to. If you worship me, it will all be yours." And Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God and serve him only." And the devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down from here. For it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone." And Jesus answered, "It is said, do not put the Lord your God to the test." When the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time. Purihin po ng Diyos. Ang title po ng ating pag-uusapan ay wala pong iba kundi dapat kang lumaban agad. Ito po ay ang Tibay Series 3. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na isa naman pong pagpapala to the max ang inyo pong ipagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Today, Lord, I'm going to lift your name in the midst of your people. Let your name, Jesus, must be lifted up. Hindi po ako, hindi po ang bautisa, kundi ikaw, Jesus. Madalangin po namin, Panginoong Jesus, na kami po ay lumago sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng mensaheng ito, Panginoon Diyos. Lord, in your hands we commit everything to you, Lord, and we invite the Holy Spirit to be with us today. Holy Spirit, come. Guide us. Give us wisdom and understanding na sa gayon po may apply namin ang salita po ninyo sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Alex Lacson po sa kanyang aklat na The 12 Wonderful Things About Filipino in our Motherland. Napakaganda pong libro ito. At napaka-iksi lang niya, para siyang pocketbook na manipis. Anong mabasa ko po ito, ang book na ito is so inspiring for me at nagbukas sa aking isipan ng napakagandang Pilipinas at ang mga tao sa Pilipino. Tayo po ay pinagpala talaga ng Diyos. At kung tutunghayan niyo, pagbabasahin niyo po ito, makikita niyo ang Pilipinas po ay pinagpala ng Panginoong Yesus, ng Diyos. Ang sabi doon, sabi ni Alex, Pinoy kasi Pinoy na Pinoy talaga. Only in the Philippines. These are only some of the negative expressions we often hear around us at home
in the office, at gatherings, on TV and radio. And one person commits something bad, and we generalize and condemn the whole Filipino race, past and present, as if the Filipino is the worst of all human beings, as if our Philippines is the worst country on earth. One of our biggest problem is our culture. Some people say, ito po ang mga nagsabi niyan, katulad po ni James Fallows noong 1987, called us a people with a damaged culture. He was the first person to use this phrase against us. In 1987, imagine. He was a writer in a popular and big magazine in the US, The Atlantic Monthly. Pag ni-research po ninyo, makikita po nyo yan. At ito po, isang great leader then from Singapore. In 1997, Lee Kuan Yew said that one of our biggest problem as a people is our culture. He said this in his speech in an event in Manila in front of many top leaders of our society. Lee Kuan Yew is the father of modern Singapore, being its leader from 1959 to 1991. Just imagine, ang sabi niya, ang problema ay ang kultura. Isa pa pong great leader sa si Mahathir Mohamad. Okay, in May 2012 also said that one of our biggest problems, our problem is our culture. He said this during his speech at the University of Santo Tomas. Mahathir is the architect. He is the architect of the modern Malaysia today, being its leader from 1981 to 2003. Imagine. They all said that we do not have faith in the Filipino. That we really do not love our country and our people. Or if we do, kung mahal natin, it does not show in our actions. Where is this coming from? Saan ang galing ito? Why do we lack faith in the Filipino? Saan talaga nanggaling ito? Si Alex Lacson ay meron siyang opinion na dun din sa kanyang book. Sabi niya, readings from our history. It is largely a product of the 333 years of colonization and subjugation by the Spaniards over our people. For 333 years, the Spaniards treated our ancestors cruelly, harshly, as alipin, busabos, Indio. They called us many bad and demeaning names like tanga, bobo, tamad. They called us one tamad and made us believe that we are lazy and lousy people. Ang mga Spaniards, dinala nila ang Biblia. Sila ang unang nagdala ng Biblia sa Pilipinas. Pero hindi nila pinabasa ang Biblia. Ginamit nila ang Kristyanismo to enslave the Filipino people. Para maging sunod-sunuran. They want us to make us, weak mentally and spiritually as a people. Because they were afraid that 6 million Filipinos will become strong and rise in revolt against the 40,000 Spanish soldiers. Natatakot sila. Kaya ganito ang ginawa nila. Ginamit nila ang Kristyanismo para tayo enslave ng mga Spaniards. And this they did continuously. And often with violence. Until it killed the spirit of many of our people. The spirit to fight, the spirit to aspire, the spirit to excel, the spirit to aim high and to dream big. Ito ay nawala, nasira. In 1998, when the Spaniards left our country, one of the biggest problem they left us was this. We lost our confidence and respect to fellow Filipinos. We lost our faith in the Filipino, in ourselves as a people.
na-crush ang spirit, mga ancestors natin. At hanggang ngayon, naririp natin ito. Mga kapatid, alam niyo po ba, pag ang diablo ay umatake, ay ganito rin. Ikakrush niya ang iyong spirit. Sisirain ka niya. Ang sabi nga, mas maganda na ang physical body mo ay masaktan, wag lang yung spirit mo ma-destroy. Pero ganun ang ginawa ng mga Spaniards sa atin. At ganun ang ginagawa ng diablo pag siya ay umatake. Ang evil spirit sa iyo, pag umatake, ay ganyan ang gagawin. Gagawin niya sa buhay mo, lolokohin ka niya, wala kang kwenta, inutil ka, magsisinungaling siya sa iyo. At gagawin niya kanyang alipin, sunod-sunuran. Sabi nga sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life, sabi ni Christ, and have it to the full. Uudyukan ka niya na magrebelde ka sa leader mo pag dumating yan para ma-divide ang church. Akala mo, iniisip mo lang yon, pero may nag-uudyok sa iyo. Simbahan ni Kristo ito, i-divide mo, magrebelde ka. Imagine mo. Total, paalis ka na naman gagawin ko na ito. Kapatid, ang nag-uudyok sa iyo ay ang demonyo. Ipakita mo na mas magaling ka kesa sa kanila at mas anointed ka. Mga Kristiyano na hindi na matapos-tapos sa sariling agenda. May kanya-kanyang agenda. Hindi team player. Meron namang iba, wala si Mrs. At malungkot ka ngayon. Lalo na at work at home ka, kapatid. At ayun si ate, malungkot din. Hayaan mo, wala namang makakaalam Hindi magsusumbong yung mga ka-flatmate mo. Ayaw nilang masabihang chismosa at mga chismoso. Go lang, lakasan mo ang loob mo, kaya mo yan. Yan ang mga atake ng kaaway. Minsan nakala mo, iniisip mo, pero yan ay mga udyok ng kaaway. Darating siya sa isipan mo. Kasi ang battleground, kapatid, ay ang isipan. Habang naghihintay ka ng chance to work, pagbigyan mo na muna yung foreigner na yan, uudyukan ka niya. Laging yung foreigner na yan na nagpapalipad hangin sa'yo, kalooban ng Diyos na pagpalain ka. Di ba? Nasa Bible yan. Napagpalain ang mga mananampalataya. Lolokohin ka niya. Ang mga attacking ito ay may encounter mo on the daily basis. It is a threat that you and I must deal on a daily basis. It greets you when you wake up in the morning. It meets you as you begin your daily routine. It finds you on your way to work. Or wherever you may go, it provokes you when you get to work. Or wherever you might be, it meets you again as you return to your home. He attacks you even as you retire to your sleep. Now, kung hindi ka lalaban, ngayon, masisira ang kinabukasan mo. Hindi ka aangat sa unang baitang ng katibayan kung hindi ka lalaban ngayon. Ngayon ang paglaban. Ang paglaban ay ngayon at hindi bukas. So sa verses na ito ay makikita natin ang example kung paano na hindi na ipinagbukas ni Kristo ang paglaban sa panloloko ng diablo. Huwag mong hayaan na paulit-ulit kanyang dayain at lukuhin sa iyong buhay, Kristiyano kapatid. Kapatid, huwag mong hayaan na lokohin ka. Ngayon ang paglaban. Yan, mga yan. Akala mo, nasa isipan mo, pero yan ay mga udyok ng diablo sa buhay mo at sa buhay ko. Makikita natin dito na si Jesus ay hindi na pinagbukas ang paglaban sa diablo. Hindi sa kapwa Kristiyano, hindi sa mga pastor ninyo. Ang paglaban ngayon ay hindi sa mga kapwa nyo kapatid. Hindi sa mga leader ninyo. At hindi sa mga pastor ninyo. Sapagkat hindi sila kalaban ninyo.
So sa wilderness, Jesus engaged the devil's temptation by simply quoted the word of God in Scripture. God's word has power even over the demons. And Jesus' experience teaches us that there's nothing wrong with being tempted. It is how you react to the temptation that matters. So ano ang dapat gawin sa mga ganitong klaseng pagkakataon? Ano ang dapat mong gawin para tumibay? Dapat lumaban agad because it can happen in your time of spiritual peaks. Kapatid, makikita po ninyo yan. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. And Jesus faced the temptation squarely, hindi siya tumakas. The temptation began right after his baptism of the Holy Spirit and led for his time intensive preparation. Ang Holy Spirit ang nag-lead sa kanya to spend time more. Nabautismohan siya. And then the Holy Spirit, hindi siya niled ng devil to go to the wilderness. No. It is like Paul, no ma-encounter niya si Christ, no, during on the way to Damascus. Hindi siya kagad nagpakita sa mga apostles, mga fellow apostles, sila Pedro. Siya ay nag-spend ng mahabang panahon sa Arabia to spend time with the Lord, a quality time with the Lord for preparation. And notice, Jesus is described as full of the Holy Spirit. Puspos siya ng banal na Espiritu. Okay? And this was a time when Jesus is praying and fasting. Talagang mataas ang kanyang spiritualidad during that time. Napakataas. He was in his greatest spiritual peaks. And you must remember that evil is not just an impersonal force. The devil and the demons are angelic beings who rebelled against God and now are behind the evil in this world. While the devil is a powerful and intelligent being, he is not omnipotent. He is not omniscient, nor omnipresent. But you must not be ignorant of his schemes. Dapat alam mo siya kung paano siya kikilos sa buhay mo. Kapatid, huwag magpakuya-kuya-koy. Akala mo napakataas ng spiritualidad mo? Akala mo walang darating na pagsubok o joke ng demonyo? Kapatid, pwede rin siyang dumating sa buhay mo. He can come even when you're not expecting him. During your spiritual peaks, this is the time when you are on fire and serving God. Or this might be the time after a personal devotion to God. Or this might be the time after attending a prayer meeting. Katatapos lang ng prayer meeting, diyan pumapasok din siya. Dapat alam mo ang kanyang scheme and wiles. Huwag tayo magpapaloko or attending an online service like this. Ngayon, kung bukas ka pa, lalaban, huli na. At mapapansin mo na lumpasay ka na. Hindi ka na makatayo. Okay? Kaya mapapansin mo, marami sa atin nawawala. It is because of this. Kasi hindi sila lumaban agad. Ang paglaban ngayon, hindi bukas. Parang salvation yan. Pag narinig mo ang salvation na nag-share sa'yo, today is the day of your salvation. Hindi bukas or mamaya. Ang paglaban din sa kaaway ay ngayon at hindi bukas. Huwag mong ipagbukas. Si Jesus, sinarap niya agad. 1 Peter chapter 5, verse 8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. It is common to all believers. Huwag mo sasabihin special ka kasi special. Tempted, no one should say God cannot be tempted by evil. Nor does it tempt anyone, but each person
is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Ikaw yun, kapatid. Kasi hindi ka lumaban. You are dragged away by your own evil desire and enticed. At sa huli, nilalabanan agad ang temptation. Hindi niyayakap agad-agad. Suko na ako ay tao lamang na marupok at madaling madarang sa apoy ng impyerno. And Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Ang sabi ni Pablo, lumaban, hindi isuko ang iyong puri. Hindi isuko ang inyong moralidad. Ang sabi ni Pablo, lumaban, hindi isuko ang prinsipyo mo bilang isang Kristiyano. Lumaban ngayon, agad-agad lumaban, hindi isuko. Labanan ang impluwensya ng dyablo sa pamilya mo. Pero ingat ka sa paglaban. Tingnan mo ang sarili mong buhay kung ito ay naayon sa Diyos. In 1 Corinthians chapter 10, verse 11 to 13, these things happened to them as an example, some are written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. So if you think you're standing firm, be careful that you don't fall. Kapatid, huwag mong isipin na mataas ang iyong espiritualidad. Kasi ang diablo ay pumapasok very subtle sa iyong buhay. Kahit na ikaw ay nandyan sa matinding pagsaserve sa Diyos. Kahit na after prayer, after devotion, nandyan siya, biglang pumapasok. Kaya, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Ano ba ang dapat gawin para tumibay, kapatid? Lumaban agad sa atake ng diablo sa buhay mo because it can happen even in your time of spiritual peaks. Okay? Second one, para tumibay, lumaban agad because it can happen in your time of physical weakness. Mas lalo na kung ikaw ay weak physically. He ate nothing during those days, and at the end of them, he was hungry. Of course, 40 days yan, mga kapatid. Ha? Pagka 40 days, pagka hindi ka talaga tinawag na mag-fasting ng 40 days, ay huwag mong gagawin. Kasi pinaka-maximum ay 3 days lang sa ating mga pagpa-fasting. Pagka nag-1 week ka, medyo mahirap yan. Ay mas lalo na kung 40 days. Kapatid, nakakamatay yan. Okay? Ang kaaway ay naghihintay lang yan ng isang pagkakataon. Tinitingnan ka niya kung saan ka vulnerable. Madalas nagsisimulang umatake yan sa area ng flesh. After days of fasting, Jesus was hungry. Ito, unang temptation ay parang simple lang. Ha? Jesus has been fasting for 40 days and Satan offers him an instant meal to feed his hunger. Instant food. Fast food. Of course, gutom na gutom si Jesus. Kailangan niya ng pagkain. Tinest siya ng devil, ng diablo. Ha? Ang mga Kristiyano, ganyan, tinetest at nakukuha. Gusto kasi ng mga instant love affair. Okay? Instant processing ng mga dokumento. Magbibigay ka para instant. Gagamit ng picture. Gusto kasi instant, madalian. Pero hindi po ganyan ang buhay. Ito ang atake na sobrang banayad, kapatid, sa buhay ni Kristo ng mga panahon na yan. Nagsimula siya sa isang banayad ng manipulasyon. If you are the Son of God, okay? Parang sinasabi niya, sige nga, hindi ka naman talaga anak ng Diyos eh. Sige nga, bigyan mo nga ako ng proof. Gawin mo nga ang pandesal ng mga batong ito. Kayang-kaya ni Jesus yan. Bakit hindi? Si Jesus ay makapangyarihan. Na gawing tinapay yung bato, gawing pandesal yung bato. Pero hindi niya ginawa. Kilala niya ang umaatake sa kanya. Sabi nga sa atin kanina, dapat kilala mo kung sino yung bumubulong sa iyo. Dapat kilala mo siya.
Okay? Para mga bata yan eh. Ginagawang bata si Kristo. Sige nga, hawakan mo yung tenga. Ha? Hawakan mo yung tenga. Oh, hindi ka pala matapang eh. Hindi mo mahawakan yung tenga. Yan po yung mga udyok sa mga bata na gustong pag-awayan sa kalye. Hawakan mo nga tenga. O hindi mo pala kaya eh. O alam na Jesus na siya inuudyukan lang. Kasi sabi sa John 8, chapter 8, verse 44, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth. For there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. For he is a liar and the father of lies. Siya ay ama ng mga mahilig magsinungaling. Kaya kung mahilig ka magsinungaling, kahit na po yan ay white lies or kahit na ano pong kulay po yan po ay kasinungalingan. Ang ibig sabihin yan, pag lagi mong ginagawa yan, inuudyukan ka ng demonyo sa iyong isipan. Wala namang problema na matugunan ang pangangailangan physical. Wala namang problema yan eh. Tulad ng food, shelter, love, companionship, sex, pero by legitimate means. Pero mayroong higher law than your physical desires. Ang ibig sabihin dito, yan ang pagsunod sa Diyos. Ang punto ni Jesus, dapat matugunan ang physical needs in God's way, not your own selfish way or shortcut way or something like madalian. Kasi hindi po madalian ang lahat. Ang paglago sa pananampalataya, hindi po madalian. At hindi po talagang hindi madali ang mabuhay bilang isang Kristiyano. May mga atake siya agad, no? Mga killer moves, kapatid. Killer moves kaagad yan. Kaya no need to fight back to the enemy all the more. Kaya you need to fight back to the enemy all the more. In those areas that you know you are most vulnerable to temptation. Ano-ano ba ang mga bagay na yun sa buhay mo that you need to fight para hindi ka bumigay? Okay? Lalo na kung malayo sa asawa, napaka-vulnerable po yan sa atake. Malayo ka sa mahal mo. Lalo na kung naka-bed space ka lang. Nako, grabe po yan. Madalas kayo nagkakasabay ni ate at nagluluto siya, no? Magluluto sa kusina. At habang naghihiwa ka ng kamatis, nagkatama ang mga paningin nyo. Habang siya naman po ay inilalabas ang kanyang mga rekado para sa gagawin niya sinigang na hipon. Nagkausap kayo at nabalitaan mo. Nalulungkot din si ate. Compatible pala tayo. Ako din nalulungkot. So sabi mo, wag na tayo magluto. Sa labas lang tayo kumain. Ayan, nagsimula lang doon. At hanggang ngayon si ate at saka si kuya, umalis na sa bed space at nagsasama na. Very, napaka-vulnerable talaga. Kung ikaw ay may asawa dito at malayo ka, nasa Pilipinas ang asawa mo, vulnerable po yan. Kailangan lumaban agad. Huwag ipagbukas. Kung hindi mo mapapansin mo, masisira na lang na hindi mo na mamalayan ang iyong buhay. Ano ang dapat gawin para tumibay, mga kapatid? Lumaban agad sa atake ng dyablo. Sa buhay mo, how much more during your time of physical weakness? Ito yung mga time na kailangan lumaban. Ipaglaban mo. Ipaglaban mo ngayon. Hindi bukas, hindi mamaya. Ang atake ng dyablo ay ngayon. Malalaban ka mamaya? Hindi. Hindi po ganun. Dapat ang atake ng dyablo ngayon ang paglaban mo. Merong counter-attack, kapatid. Hindi laban ngayon, mamaya. Atake ngayon, laban na lang mamaya. Hindi po ganun. So para tumibay, dapat lumaban agad. Because, number 3, it can happen in your time of trusting God's word. Even claiming God's promises, even claiming the word of God,
even memorizing and claiming the Word of God, ay aatake siya. In verse 3 to 13. The devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." And Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone." And the devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, "I will give you all the authority and splendor. It has been given to me, and I can give it to anyone I want to. If you worship me, it will all be yours." And Jesus answered, "It is written, worship the Lord God and serve him only." And the devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down from here. For it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully. And they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone." And Jesus answered, "It is said, do not put the Lord your God to the test." And when the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time. Kapatid, ang sabi rito, an opportune time. Ibig sabihin, pwede siyang bumalik na naman ulit. Okay? Walang katapusang labanan yan. Walang katapusang pag-atake. Ang gagawin mo lang, dapat aware ka sa mga scheme at mga tactics niya. Okay? Notice how Jesus responded to temptation. The devil brought truths mixed with half-truths to deceive and entice Jesus. And Jesus answered with the word. Tingnan po ninyo si Jesus ay sumagot ng salita ng Diyos din. And so even when the devil misquoted the Bible to Jesus, and Jesus answered back with the scripture, he knew. He knew in three instances. In verse 4, and Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone." In verse 8, Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God and serve him only." And in verse 12, Jesus answered, "It is said, do not put the Lord your God to the test." See? Si Jesus, ang panlaban niya ay scripture, kapatid. Siyempre, yan ay hindi mo nakikita at may bumubulong lang sa iyo. Alam mo, isipan mo lang yan o sarili mo, pero ang katotohanan ay yan ay atake ng diablo. Okay? Jesus teaches his disciple is answer temptation with God's word. 2, you need to know the scripture well enough to answer your worries, fears, and temptation with it. The word of the Spirit is the word of God. Okay? Yan ay sandata mo. Dapat meron kanyan. In Ephesians chapter 6, verse 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. As you learn to apply the word to every circumstances of your lives, you too can emerge victorious from any kind of situations, temptations, and Jesus keeps the faith and never turn back. Hinaharap niya, hindi siya tumatakbo. Ang sabi ni Jesus, it is written, man shall not live on bread alone. In verse 8, Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve him only. In verse 12, Jesus answered, it is said, do not put the Lord your God to the test. Ito ang tinatawag na laban ngayon. Laban agad sa atake ng diablo. Labanan agad ang diablo. Tulad ng halimbawa ni Jesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang matindi nito, pati ang diablo gumagamit ng verses sa Bible. Kaya lang ikaw hindi mo memorize ang Bible. Kaya kailangan alam mo ang scripture dahil gagamitin niya ito. Out of context. Yan ang katangian ng mga kulto. Out of context lagi. Or Bible cutting. Ikaw ay go with the flow ka lang, pupunta ka sa church, and then
Okay, and then wala na, kalas na, ay wala mangyayari dyan. Pag dumating ang diablo sa buhay mo, kapatid, hindi mo alam, ay babagsak ka. Dapat kailangan yan, ang sabi sa Biblia, ilagay sa puso. Inilalagay una sa iyong puso sa pamamagitan ng meditation. Okay? In Psalm chapter 119, verse 11, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. And Joshua chapter 1, verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yan po. Magiging prosperous ka in everything. Kahit anong gawin ng kamay mo, prosperous in the ministry. Magiging successful yan because talo ang kaaway. Pagka siya'y dumating sa buhay mo at nag-uudyok siya ng kung ano-ano, niloloko ka, labanan mo ng sword of the Spirit, yung the Word of God, at siya'y aalis. Kasi alam mo ang salita ng Diyos. Magagawa mo lang lumaban sa kaaway kung meron kang dalang sword of the Spirit, which is the Word of God, kapatid. Ang Bible, ang Biblia, ang mga scripture na yan, dapat minemeditate mo araw-araw. Nilalagay mo sa puso mo. Pag minemeditate mo yan, kapatid, yan ay nilalagay mo sa iyong puso. Sa puso mo yan pumapasok. Pwede mong i-memorize, minemeditate habang naglalakad ka, yan ay pumapasok sa iyong puso. Kaya pag-atake ng diablo, ilalabas mo lang ang sword of the Spirit at ilalaban mo sa kanya. Yan ang panglaban mo. Dapat meron kang sword of the Spirit. Okay? Kung niyaya ka ng mga Kristiyano sa bar, ay kailangan harapin agad at labanan ng salita ng Diyos. Okay? And 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kung ang mga Kristiyano, ang mga hindi Kristiyano, ito niyayaya ka sa bar, sasabihin mo, sinashare ko ng gospel ito. Okay lang naman yun kasi nagsishare ako ng gospel. Kapatid, makakapag-share ka ba dyan? May sumasayaw dyan. Ang focus mo mawawala. Hindi dyan ang pag-share ng gospel. Share mo sila ng gospel. Manlibre ka sa kanila. Bumili ka ng pizza pie. Kumain kayo. Sa bahay ninyo, kung saan ka naka-bed space. Okay? Sa flat na inuupahan mo. Imbitahin mo sila. Bumili ka ng biryani. Pakainin mo sila. At share mo ng gospel. Hindi ikaw masasama kung saan sila naglulungga. Kasi siguradong pag sumama ka sa kanila sa nilulunggaan nila, ay nako, isasabit ka dyan, kapatid. Okay, kung ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, kailangan harapin agad at labanan ng salita ng Diyos. In Luke chapter 16, verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Okay? Kung ikaw ay hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, kailangan harapin agad at labanan ng salita ng Diyos. Kasi sabi sa Luke chapter 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Kung hindi ka pala attend sa mga gawain na katulad nito, o hindi ka umati ng rohi mo, kapatid, ay kailangan harapin agad ang kaaway at labanan ng salita ng Diyos. In Hebrews chapter 10 verse 25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Malapit ang dumating ng panahon ng pagdating ni Kristo, ang katapusan, kapatid. Ngayon, lagi ka pang nawawala sa gawain, lagi ka pang nawawala sa prayer meeting. Malapit nang dumating si Kristo, kapatid. Kapatid, tigilan na ang pagtatampo. Halika na, umatin ka na. Halika na, makipag-fellowship ka na. Yan ay atake ng diablo sa iyo kung hindi ka umating ngayon. Kapatid, malinaw yan. Yan ay atake. Kasi sabi ng scripture,
not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Pag hindi ka laging umaatin, kapatid, alam na yan. Yan ay atake ng dyablo. So ang gawin mo, hugutin mo ang sandata mo at labanan mo rin siya. Kung takot kang magbigay ng pera, ito pa, sa gawain ng Panginoon, ay kailangan harapin agad ang kaaway at labanan ng salita ng Diyos. Kung masyado kang makunat, no? hindi makapaglabas, atake yan. Kasi ang sabi sa Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Kapatid, pag yan ganyan, yan ay atake ng dyablo. Okay? Hugutin mo ang sandata mo at sabihin mo sa dyablo na ako ay magbibigay para sa gawain ng Diyos. Hugutin mo yung scripture, ang sabihin mo sa Kanya, ipamukha mo sa Kanya na ako ay dapat magbigay at bahala ang Diyos sa pangangailangan ko. Kasi sabi na yung scripture, ano ang dapat gawin para tumibay? Lumaban agad at sa atake ng dyablo sa buhay mo because it can happen even in your time of trusting His words, kapatid. Naniniwala ako na darating ang panahon na pag narinig natin ito, ang expressions na ito, mga kapatid, Pinoy kasi, Pinoy na Pinoy talaga, only in the Philippines, hindi na magiging negative ang ibig sabihin nito sa ating mga Pinoy. Magiging isang bansa. Ano na ang mga Kristiyano na tulad mo at ako ay magiging buhay na patotoo ng pagiging victorious sa buhay na ito. In 1 John chapter 4 verse 4, you, their children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Sabi ni Alex Lacson sa kanyang libro, we need to rebuild the spirit, the Filipino spirit. There is a need to rediscover our beauty, potential, and greatness as a people, those that God endowed in the Filipino and our motherland. There is a need for us to develop a positive, healthy, and wonderful self-image of ourselves as a people. A negative spirit is an evil spirit that must be conquered and defeated. Sinabi po niya yan. Ano ang dapat gawin mo ngayon para tumibay? Sa mga narinig mo na yan, dapat kapatid, lumaban agad para tumibay because it can happen in your time of spiritual peaks, physical exhaustion or weakness, and trusting God's word. Purihin po ang Diyos. Marami pong salamat sa inyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa isa naman pong pagpapala niyo, Panginoon, na inyong salita ngayong araw nito. Marami pong salamat at pagpalain niyo po ang mga nakikinig sa mga sandaling ito, Panginoon Diyos. Gawin niyo po silang, Panginoon, na Lord, pagpalain niyo po sila to the max sa kanilang buhay espiritual. Panginoon, marami pong salamat. Let your name, Lord, ay mag-glorify sa aming buhay. Mga kapatid, receive the blessings of God. The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Receive the blessings of God in your life, in your family, in your ministry, in your job. In Jesus' name, claim it by faith. Amen. Maraming po salamat sa inyo. God bless you po. Amen. Sa pangalan ng Jesus.